sa KOJC compound ang dahilan kung bakit namatay po yung ating kasama. Ayan po ata ang binibigyan ng CPR nung namatay. Hindi ko po alam kung CPR nga ba ho yung ginagawa nila or hindi po malinaw sa video. Ano ba ho yung nakikita? CPR yan, attorney. Nire-revive siya. Dahil daw yan sa Ano po sila dyan? At malinaw naman po doon sa guidelines sa inisyu ng Korte Suprema sa isang desisyon, no, na hindi dapat gumagamit ng labis na dahas, lalong-lalo na sa pagsisilbi lang ng warrant of arrest. At ito naman pong ginawa nila na 3,000 na mga kapulisan para arestuhan ng isang tao, yan po sa tingin ko ay napaka excessive use of force. Now, MJ, hindi ko alam kung ano nangyari kay Dr. Lorraine Badoy at kay Eric Celis, no, dahil dapat kasama nila ako kahapon pa dyan sa Davao. Dapat lilipad kami ng umaga ng Friday. May a-attend ang kasal ng 4 o'clock at sasali rin doon sa press conference na hapon dyan sa KOJC dahil meron nga mga A1 sources na talagang lulusob ang kapulisan. No? Meron na bang balita kay Lorraine Badoy at kay Eric Celis kung sila po ay nandoon sa loob ng KOJC nung linusob po ang premises ng KOJC? Yes, attorney. Dahil ang plano po talaga namin nasaksihan nila. mag-reveal sa loob. Nasaksihan nila yung mismo pag-atake. Nasa loob po sila ngayon, Attorney Harry, no? Maraming kanina na speaking engagement din. Si Ka Eric sa labas ng KOJC compound. Andun si Ma'am Lorraine. No? At yung mga kasama natin sa Banateros na nagla-live stream. Imagine, from 4 a.m. mag-alas 11 na, tuloy pa rin sila, attorney. At hindi lang yun, merong mga traffic na cause dito sa kanilang operasyon dahil paralisado po ang isang lane ng Philippine-Japan Friendship Highway. Talagang minamasama nila, attorney, ang Davao City. Ito ba enough na para magdeklara sila ng martial law at hawakan po ang pamamahala ng syudad? Hindi ko po isasantabi ang possibility na yan dahil meron po, dahil alam nyo naman, nasa dugo ng mga Marcos magdeklara ng martial law. Pero ang mga nangyayari, martial law na rin po miski hindi pa nadedeklara. Tignan niyo po yan, binaliwala na nila ang rules of court. Ang mensahe nila nang linusob nila ng ganitong karaming tao na kapulisan at nang inoccupy nila ang KOJC, wala kaming pakialam doon sa tinatawag niyong rules of court. Basta gagawa kami ng sarili naming rules at ipapatupad natin yan. Lantarang pagbabastos po yan sa ating hudikatura na nagbigay po ng guidelines kung paano talaga dapat ma-serve ang alias writ of warrants of arrest. Kaya kasi kanina, actually attorney, nung pinakausapan talaga si Torre ng ating mga legal counsel na pwede mapayapa ang pagpasok o tinestyon pa nga yung warrant kasi isa lang yung hinahanap at sakop lahat ng sila pastor at iba pang mga co-accused pero isa lang yung pinakita na warrant of arrest, isang individual lang yun. Hindi pinakita yung iba pang mga subject attorney at maliban dyan ang question din ni Attorney Israelito Torion na kalagay kasi doon Pasig City tapos elsewhere. So, nag-insist si na itong elsewhere ito ay hindi yung parang specific. Dapat kasi specific, di ba? Na lugar kung magsiserve man ng warrant, may specific na lugar doon. Ang nakalagay kasi doon sa mismong alias warrant, ang malino lang doon ay Pasig City. Tapos, elsewhere na. So, yung elsewhere na yun, ginamit nila dito sa or ang tama bang interpretation ay kung makita man siya kahit saan, pwede siyang arestuhin? Well, ang alias writ po talaga ay kung saan siya mahahanap. Ibig sabihin, kahit saan siya mahahanap, po pwede siyang hulihin. Pero hindi nga po ito legal na basihan para magkaroon ng outright invasion ng private property, lalong-lalo na kung ito po yung pag-aari ng simbahan dahil nga po, naaantala o nape-prevent yung paggamit ng mga religious premises para sa pagsamba na siya ay krimen din. Dahil meron po tayong penalty sa ating revised penal code doon sa mga manggugulo na religious ceremonies. No? Alam naman natin
na kada oras ay may oras ng pagdadasal dyan sa KOJC compound, no? Na hindi ngayon po pwedeng mangyari dahil inoccupy na nga po ng mga kapulisan. Pero ulitin ko po, yung pag-occupy nila, yung pagtayo nila ng isang struktura na parang tinake over na nila yung property, wala pong basihan dyan. Dahil ang procedure po na pag-i-implement ng warrant of arrest, wala po yan kahit anong sinasabi na po pwede nilang i-occupy yung lugar at kung saan pinaghihinalaan na nandun yung hinahanap nilang tao. Wala pong ganyang provision. Kaya kinakailangan po, miski ito ngayon po ay mahabang bakasyon, ang hirap po kasi talaga ako'y nasa Maynila, no? Pero alam ko may mga ibang mga abogado rin ang KOJC na nasa Maynila, kung po pwede magpulong na kami, no, ngayon at tulungan itong si Atty. Tarion kasi talaga naman napakahirap ng lagay niya, nag-iisa siya dyan at ang dami-dami mga problema, no? So ako po ay on standby kung gusto magpatawag ng meeting ni Atty. Tarion at nang tayo po ay makapaghain ng tamang petisyon. Kung hindi sa regular na korte, then meron din naman pong Court of Appeals o din naman kaya Supreme Court, no? Dahil ako po ay naniniwala na hindi po natin dapat payagan na bastusin na lang ang saligang batas, bastusin na lang ang hudikatura dahil ang ginagawa po ngayon ng kapulisan, gumagawa sila ng sariling rules kung paano nila isi-serve ang alias writ of warrant of arrest. Pag magsiserve ng arrest warrant, attorney, dapat busy ang mga pulis talaga sa hahanap, no? Halimbawa, dito sa compound. Pero meron kaming napataan ng pulis kung pwede natin ma-playback yung mga pulis na nabanggit natin nung napasa ko sa sana natin. Kung pwede ba ma-playback? Okay. Yung naka-standby na ba? Kasi meron tayong mga namatang pulis natutulog na sa mismong sa compound na natin. Yan. Kumbaga, ang alam ko, magsisilbi sila dapat ng arrest warrant. Pero marami pa yan na kung pwede natin yan. Kumbaga, well, hindi ko na sinisisi kasi sa haba ng panahon nila na pinaghandaan nila ito, talagang pagod na pagod sila. Pero considering na mag-implement sila ng arrest warrant, parang wala ng plano, attorney, kung implementation pa ba ito ng arrest warrant? Wala pong basihan itong pag-occupy nila ng premises na isang simbahan para lamang i-serve ang warrant of arrest. Ang malinaw po sa akin parang kinumpiskate na ng kapulisan ang pag-aari ng isang simbahan na wala ng karapatan na manatili sa posisyon ang mga namumuno at ang mga nananampalataya sa KOJC at yan po ay talaga pong illegal. Alam mo, napakahirap po talaga magsalita ngayon kasi hindi ko po akalain may ganitong mangyayari sa isang sibilisadong bansa. Parang ang ginawa po nila nanlusob sila ng isang lugar, walang dahilan, gusto lang nilang lusubin at dahil sila ay mayroong mga armas, sinipa lang nila at pinalabas yung mga nasa sa loob. At ang masakit, ito po isang simbahan pa. So, kulang po ang salita para makondena kung ganong ka-illegal ang ginawa nila. Wala pong kahit anong legal na basihan yan. At talagang linalabag po ang halos lahat ng karapatang pantao sa mga ginagawa nila ngayon. Karapatang mabuhay, karapatan ng malayang pananampalataya, karapatan ng malayang pag-iisip, karapatan na magkaroon ng propiedad, yung tinatawag na due process clause. No man shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So lahat po yan nalalabag na ngayon. So ako po yung nanghihina na dahil hindi ko ma-express sa mga salita kung ganong kalala ang atake sa karapatang pantao sa ginawa ng kapulisan ngayong araw na ito dyan sa KOJC. At kapag linabag ang karapatan ng kahit na sa lahat ng bayanan. Yes. Dahil ito po yung nagpapakita ng administrasyong Marcos Jr. Wala pong pakialam sa saligang batas. Wala pong pakialam sa karapatang pantao at gagamit ang dahas para supilin ang kanilang mga kalaban. Kinakailangan manindigan na tayo, taong bayan. Hindi na lang po ito laban ng KOJC. Laban na po ito ng lahat ng mamamayang Pilipino
na naniniwala na sila ay soberenya, na ang kapangyarihan ng gobyerno ay nagmumula sa taong bayan, na ipatigil na itong mapang-api at talaga naman pong administrasyon na binabaliwala ang ating saligang batas. Nananawagan ako sa ating hukbong sandatahan, ang inyong mandato po, protektahan ang sambayanang Pilipino. At ngayon po, ang daming mga Pilipino na nangangailangan ng inyong proteksyon, gaya po ng mga simbahan ng KOJC. Kinakailangan po nila ng proteksyon dahil wala pong legal na basihan ang ginagawa nila na linusob at inoccupy itong premises na nakakalungkot, isa pa namang lugar na pinagsasambahan ng isang pananampalataya. Yan po ay katungkulan mong sandatahan as protector of the people. Wala pong illegal sa aking panawagan dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas. At sana nga po, mga abogado, pasensya na po kayo, ako talaga hindi nakarating ng Davao, bagamat gusto ko talaga makarating dyan, at ako'y scheduled na nararayan ako dapat. Ako nga po ay hindi nakarating dyan dahil ako'y pinakulong, no? Pero ngayon po, nananawagan ako sa lahat ng mga abogado na nais tumulong sa KOJC. Tulungan na po natin sa Atty. Torion dahil I am sure he is overwhelmed by what has happened. Pero po pwede tayo magsampa po ng remedyo sa hukuman, miski po dyan sa Davao, dahil alam naman po natin may provision ang ating Korte Suprema na sa mga urgent matters, dapat meron talagang huwes na po pwedeng mag-issue ng remedyo kapag nalalabag po ang karapatan ng mga mamamayan.